Okay lang bro. Akala ko, sineswerte ako kanina. Ha? Bakit bro? May sumakay kasi sa akin kanina na magandang dalaga. Nang tanungin ko siya kung saan siya bababa, ang sabi niya, kantutin niyo lang po ako kuya. Bigla akong kinabahan. Ha? Ganun ba bro? Ang swerte mo naman. Isaan mo siya dinala? Wala, ilang minuto lang ang lumipas, umaras siya at bumaba. Ha? Bakit naman? Baka ang akala niya, tinanggihan mo siya. Hindi ganun bro. Nang bumaba siya, tinignan ko ang signboard ng lugar. Tinyo Corner. Kaya pala, kantutin nyo. Ngayong gabi, pupunta ako sa bahay nila ni Rose para manligaw ako sa kanya. Dito na ako sa bahay nila ni Rose. Biglang sumakit ang aking tiyan. Sana nagbawas ako kanina bago pumunta dito. Titiisin ko na lang para hindi halata. Mamadaliin ko na lang ang pangligaw para makauwi ako agad. Kakatok na ako sa pinto. Ikaw pala, Jire. Magandang gabi sa'yo, Rose. Magandang gabi din sa'yo, Jire. Tuloy po kayo. Maraming salamat, Rose. Ano po ang sadya mo, Jire? At naparito ka? Rose, may sasabihin ako sa'yo. Sige po. Ano ba yan, Jire? Atay, hindi ko na mapigilan. Sumakit ulit ang aking tiyan. Sana hindi mahalata ni Rose na umutot ako. Lucky, huwag mag-ingay. May bisita tayo. May aso pala sa ilalim ng aking inuupuan at mabuti na lang siya ang napagbintangan. Jere, pasensya na po sa aming aso. Talagang nag-iingay yan pag may nag-uusap. Walang problema sa akin, Rose. Talagang ganyan ang mga aso. Ano nga ulit yung sinabi mo kanina? Sabi mo, may gusto kang sabihin sa akin. Opo, Rose. May gusto akong sabihin sa'yo. Sige, Jere, sabihin mo na. Atay, sumakit ulit ang aking tiyan. Hindi ko na mapigilan. Ay, medyo malakas na konti. Baka narinig ni Rose. Lucky, isa ka na lang ha. Sabi ko sa'yo, huwag kang mag-ingay. Ay, salamat. Si Blackie pa rin ang napagbintangan. Jere, ulitin ko. Pasensya na talaga sa aming aso. Ay, okay lang, Rose. Ganon talaga ang mga aso. Sige, ituloy mo na yung gusto mong sabihin sa akin. Rose, Atay, sumakit ulit ang aking tiyan. Hindi ko na mapigilan. Atay, sana si Blackie pa din ang pagbibintangan. Lucky, hindi ka pa din nakikinig sa akin. Umalis ka nga dyan, huwag mo nang hintayin ang pang-apat. Baka tatain ha, itong si Jire. Over the news. Speaking of news, hot off the press, rates just in. 12 pesos and 97 centavos per kilowatt hour is the overall electricity rate for September. Oh no, it increased by 15 centavos versus
Sino ka? Ginagawa ko lang to kasi trabaho ko. So, ano ibig mo sabihin sa amin? Kasi okay ka naman, nagpapasaya ka naman, di ba? Papasaya ka naman sa mga tao. Pag pinapanood ka, yung mga malulungkot na tao, napapasaya mo. Yun ang importante. Bakit mo ginagawa to? Bakit mo? Para makatapos yung boyfriend ko. So, may boyfriend ka, Manny Pacquiao? Boksingero ka, di ba? Hindi naman nga ako si Pacquiao eh. Sino ka ba talaga? Sino ka talaga? Bali, ako si Po. Po? Nagmahal kasi ako. Gusto mo sabihin, anong gusto mo sabihin sa lalaking minahal mo? Kausapin mo siya sa camera. Lumapit ka sa camera. Alam mo, namimiss na kita. Naalala ko yung ginagawa. Hindi kasi pinagmamalaki ko siya kasi sobrang sweet sa akin. Katunayan niya, sobrang sweet. Bago kami matulog, nilalagyan niya ako ng plastic bag sa ulo. Pag hindi na ako makahinga, tatanggalin niya. Sabihin niya sa akin, I love you. Siya yung lalaki yung nagturo sa akin kung paano magtipid sa buhay. Katunayan, pagkakain kami, ang ulam niya, pork chop. Sa akin, ketchup. Pero masaya ako sa kanya, proud na proud ako. Kasi never siyang nahingi ng pera sa akin. So sana lang kumukuha sa wallet ko. Pero ayun, nagkaiwalay na kami kasi itong mga kasama ko sinisiraan. Malikot daw ang kamay. Kasi siya lang naman na nakapunta sa bahay eh. Tapos nawala yung ref ko. Siyempre hindi ko naman siya pinagbintangan na magnanakaw. Kasi mahal na mahal ko siya. Inisip ko na misplace ko lang. Muli siyang inimbitahan sa Wawawi. At dito ay hindi pa rin siya nabigong patawanin ang mga manonood. Narito at ating panoorin. Ano nararamdaman mo? Ano nararamdaman mo? Tao ka pala, tao. Oo, na masaya pala. Ito maganda. Alam niyo, hindi niyo napapansin. Si Poo, hindi dinadala to eh. Poo, ito rin sabihin mo sa kanila. Ito na pagkakataon, Poo. Dapat nga maging masaya ako. Alam niyo yun. Kasi yung kinuwento ko sa inyo, yung sa boyfriend ko. Magkabalik na kami. Naging ano siya? Naging mas sweet. Naging nakakingay. Ang dami niyang, alam mo yan, naging matulungin na siya lalo ngayon. Nagbago na siya. Kasi yung kapitbahay namin may poso. Mag-iigib kami, dalawa kami. Nakakatawa kasi matulungin na siya. Katanayan nga siya yung magbubomba. Alam mo yan? Pero ako yung magbubuhat ng mga anak. Pero okay lang naman niya kasi love you too, pare. Masaya kasi kung noon pork chop, ketchup yung kinakain ko. Ngayon masaya na kasi beef steak na siya. Barbecue steak nga lang sa akin. Sabi niya maganda raw yan, may pagkain ka na may toothpick ka pa.
Mahirap lang kasi puro sa lubsob ang nararamdaman ko. Pero, parang nagdadalawang isip pa rin ako na tuluyan ko dahil kagaya nga nung sinasabi ng mga kasama ko, mga, alam mo na yan, mga katrabaho ko na yung magnanakaw nga siya. Kasi yung una, inisip ko na yung ref na misplaced lang, pero hindi eh. Nawala na yung TV, nawala yung aircon, electric fan, component, ibang mga appliances. Sumadya ako one time sa kanila. Nakita ko lahat ng mga gamit ko. Sabi ko, ano ginagawa ng gamit ko rito? Sabi niya, hindi. Ipaparaffle ko to para sa mga mahihirap. Natuwa naman ako dun sa puntong yun kasi matulungin naman pala talaga siya. Ako nga lang yung nagsasakripisyo. Katunayan nga, pinaraffle niya talaga. Sa sobrang tuwa ko dahil gumagawa siya ng mabuting bagay lang sa kapwa. Sumama pa ako sa pagpaparaffle. Siya yung bumubunot. Nagulat nga lang ako dahil una niyang nabunot, pangalan niya. Pangalawa, pangalan pa rin niya. Pangatlo, pangalan pa rin niya. Alam mo, parang jackpot nga, nakuha niya lahat. Hindi ko naman makuha ang umangal kasi valid, kasi may DTI representative. At yun yung nanay niya. Kaya sabi ko, nagiwalay na tayo. Ulit. Hindi ko na kaya yung ginagawa mo sa akin. Sabi niya okay lang kasi ready raw siya. Kasi kahit iwalayan ko siya, may trabaho na siyang nakita. May nakita na siya. Isang salon. Kaya pala iba yung naramdaman ko. Bakla na rin ang loko. Panghuli sa ating listahan ay nang maging guest siya sa birthday ni Sharon Cuneta. Dito ay walang humpay ang tawa ng sikat na host, singer at actress sa mga banat niya. Nagulat kayo, no? Ako din, nagulat eh. Hindi ko alam kung bakit ako nandito, pero marami kasi akong pangarap sa buhay, aside dun sa mga boxing, sa lahat ng mga ginawa ko. World champion boxer na ako, tapos congressman pa ako, pero isa na lang siguro ang mahiling ko, ang maging leading man mo, Ate Sawi. Hindi naman ako nalalayo sa mga naging leading man mo before. Kagaya ni, magkasing kulay naman kami ni Goma. Magkasing galing kami sa English ni Ruben. Tapos siyempre, halos magkamukha kami ni Gabi. Pag nabugbog siya ni Mayweather. Pero, alam mo, may pinaplano ko sa yung movie para sa inyo ni Guma ngayon, pero alam ko hindi yata matuloy kasi sobrang busy siya. Kaya sabi ko nga, ako na lang ang maging leading man mo at panigurado, kaya ko naman kung ano mga ginagawa nila. At saka maganda pa kung ako maging leading man mo dahil ako rin ang producer. At saka panigurado, kung ako maging producer mo, siyempre hindi rin ako papayag na hindi kasama yung pamilya ko. Ang magiging best friend mo sa movie, si Jinky. Ang magiging nanay mo, nanay ko. Wala naman kayong pagkakaiba, parang magkawig naman kayo eh. Sabag. Kasi alam ko, collection mo, LV. Kasi din, LV din. Ang galing nga nun eh, pag namimili, sinusalatan ka agad niya yung bag niya. Property of Mami Dionisia. Meron pang date yun. Alam mo, may naisip na ako magandang project para sa atin. Ang role ko, boksingero. Gagawin ko yung babangon ako, dudurugin kita. Saka yung mano po 6, gawin natin yun. I-revive natin yun. Gawin natin mano-mano po hanggang round 6. Pwede natin gawin yun. Kahit nga yung movie ni Ai, pwede natin gawin yung BFF. Pwede yun. Gawin natin boxer si Pacquiao forever.
Pero kaya yung may only love triangle, pero ayoko nung love triangle kasi ayaw na ni Jinky noon kasi ayaw niya kasi may iba akong binibigyan ng bracelet. baka magkasama kami ng loob. Minsan niya kasi nagtatanong niya sa Jinky sa akin, sabi niya, Manny, ba't ang dami-dami mong endorsement? Nagsisilos yata. Sabi ko, ba't hindi ka mag-boxing? Sir Kiko, huwag ka namang ma-insecure kasi Laging komedyante itong gahagod ko. alam ko naman, wala ka naman dapat ika-insecure kasi congressman ako, ikaw senator. Pero huwag ka mag-alala, papasambat doon din ako. Pero alam niyo, isa lang talaga ang pangarap ko talaga maging leading man ni Mrs. mo at alam mo, Shawi, sana talaga una ka naging akin dahil ang paghanga ko sa iyo kapantay ay langit. Pangako sa iyo yan. Cross my heart, para sa akin, ikaw ay walang kapalit. Kung ako na lang sana ang pinili mo, edi sana may kapiling ka sa hirap at ginawa. Kaya ang hiling ko ngayon at kailanman, bigyan mo ako ng kahit konting pagtingin. Kahit sobrang pagtingin. Yung sana wala nang wakas. Sana talagang pagdating ng panahon, ang maging leading man mo, ako, at ikaw maging leading. So sana suportahan nyo rin yung lahat ng siyempre mga ginagawa ni Ate Shawi, pero sana magkatuluyan kami at saka speaking of dun sa magkatuluyan kami sa pelikula. Yan lamang po ang aming ma-share sa araw na ito. Naway katulad namin, ay napangiti rin kayo sa araw na ito. Hanggang sa susunod, kaibigan. Ayaw na naman. Maraming salamat. Shawi. I have the distinct honor to present the first Bedan President of the Republic of the Philippines, Bedan Rodrigo Roa Duterte. Kindly sit down. Thank you for your courtesy. Yung battery. Executive Secretary Salvador Mediodía, is also a Bedan. Commission on Higher Education Officer in Charge, Prospero de Vera, the third and the other members of the Commission. Very Reverend Father Aloysius Varanan, Rector of the San Beda University President, Benedictine monks, Board of Trustees, and the distinguished members of the Academy, the proud parents, and graduates to whom this moment rightfully belongs. Walang battery. Other distinguished guests, ladies and gentlemen. I have 2 pages actually, and I could read it in about maybe a minute and a half. Battery, madaling malobot ito. Tinapon. I'd like to. Tinapon yung space niya. Tinapon yung space niya. Tagal daw eh. Gusto niya walang my apologies to the holy fathers and brothers of the Benedictine community. Battery nga. I was here, forgot the exact place. Maybe it was on that side when I took my oath of office as member of the bar. Alam mo, my mother was not here and nobody was with me. Kamatay lang ng tatay ko. But still I remember that I wept a little sa banyo and thank God for
the privilege of having been a graduate of the San Beda College of Law. I'd like to share with you the vignettes of my kukunting ano sa buhay ko. Actually, naiingit ako sa inyo. Kasi hindi ako battery nga, Paps, pero pinayagan pabili ng tayong mga battery. brothers pati pare mag-graduate. Hindi kaya ng battery. Mayroon ka ba? I was not allowed to take part in the graduation exercises because on the wala na naman. last days of Ayaw na our naman. Battery. Battery. mag-graduate na, we're practicing ensayo ng kung paano Double A, ano, triple A. diploma Okay na ta. to take a bow